What's up mga kahusay? Nakita ko siya from ground up talaga. So doon ko nang nakita na parang ayaw ko ng ganitong buhay, ayaw ko ng ganung buhay. Doon ako unang na-discover na since business course na rin ako, doon ako na-open up sa business. Tsaka gusto ko din to i-bring up yung na to. Na marami kasi mga freelancer ngayon na sabihin natin, may skill ka na, alam mo na yung paano i-offer yung skill mo. Another thing na aralin nyo siguro is paano kayo mag-negotiate ng proper pricing sa value na ibibigay nyo. Maganda yan. Kasi, Exactly. ito, gusto ko talaga i-bring up to kasi ito kasing nangyayari ngayon eh. Nanonotice ko na marami nang lumalaki na yung freelancing industry ngayon. Tapos yung iba, pumapasok sa freelancing kasi alam nila may pera dito. Nang hindi naman nila alam talaga kung ano yung game na ginagawa dito. Marami. May mga, true story talaga to. May nakasabayan akong mag-apply sa isang client. Tapos yung client kayang magbayad ng $100 sa isang video. Kaso, yung kasabayan ko na nag-apply, in-accept yun ng $50 lang. What? Kasi syempre, $50 lang. Given na sabihin na lang natin, kung pareho kaming magaling nun, pareho kaming skill lang. Pero $50 yung bayad sa kanya, syempre pipiliin niya yun. So, yun yung reason kung bakit yung ibang client ngayon, kaya naman nila magbayad ng mahal, kaso nga lang dahil sa mga ibang freelancer na tinatanggap yung mababa, kaya nagiging mababa na yung value ng mga freelancer ngayon. So, yun yung gusto kong aralin na sana man lang, kumbaga, hindi ito about sa akin na kasi bumababa yung bayad sa amin na actually about to sa inyo kasi yung value na ino-offer nyo worth more than sa binabayad sa inyo. True. So sana ma-appreciate nyo or bigyan nyo naman ng justice yung value na binibigay nyo sa client nyo. Kung kaya importante na kahit papaano matuto kayo mag-negotiate. Kumbaga kung di kayo marunong mag-negotiate, aralin nyo yung negotiation, guys, kasi True. magagamit nyo yan sobra. Totoo. Lagi ko tinuturo yan, bro. Lagi namin tinuturo yan sa mga students. No? Ang freelancing, hindi ka lang skilled. Hindi pwedeng skilled ka lang. Kailangan marunong ka magbenta. Marunong ka mag-client negotiation. And to add to your point, no, actually, tama eh. Ang dami kasing sobrang bagsak presyo. Apektado lahat. Huwag yan natin i-consider. Siyempre kasama, kalaban din natin yung mga Bombay. No? Globally, no? Hindi naman sa nagdi-discriminate tayo, pero sila kasi yung sobrang bababa mag-charge. Pero dahil nga, iba rin yung cost of living sa kanila. Pero ako, ang tip ko, bro, ang mga Pinoy, pwede tayong mag-charge ng maganda. Kasi, bear in mind, sa US, ang minimum magkano? $30, $35 per hour. Per hour. Kaya ang client, yung sinabi mo, willing magbayad ng $100 isang video kasi alam niya na aabutin nyo ng at least 3 hours. Tama. Yes. Tama. So, wag nating sirain ang industry. Exactly. Kasi iba mema lang eh. Totoo. Tsaka yung iba kasi nag-venture kasi nakita nila may pera eh. Totoo. At yung iba, I think, hindi kasi marunong ng client negotiation. Totoo. Pwedeng, tama sinabi mo, ang galing nila, pares kayong magaling sa video editing, 10 out of 10, let's say, no? Pero dahil ikaw magaling yung client negotiation mo, siya, mababa, nasa 1 or 2 pa lang, kaya ganun yung ginagawa niya. Yes. Diba? So, tama ka dun. So, unfortunately, Ganun that's the reality. Totoo. Kaya sobrang sobrang dapat maging grateful kayo or ibigyan nyo ng importance yung mga taong nagtuturo sa social media about sa ganun. Yung nagbibigay ng free value regarding sa ganun. Kasi from there matututo kayo eh. Parang yung iba kasi parang parang inaano pa nila. Parang dinenegative pa nila na yung mga ganun. Yung may mga nag-o-offer ng value sa social media. Actually, dapat maging grateful kayo sa ganun. Tsaka lalo kung legit, no? Tsaka aralin nyo, guys. Aralin nyo. Huwag kayong tamarin, aralin yun. Huwag lang kayong mag-focus na kukuha lang yung client tapos offeran nyo, okay na yun. Diba? Yes. Kasi ako nung nag-start ako, nakikita ko yung mga client kaya magbayad ng 100K eh. Ngayon na after a year na medyo nag-focus kami sa client namin tapos ngayon nag-try ako mag-reach out ulit. Parang 50K pahirapan na. Sabi ko, ano nangyari dito? Yung mga ganun. Marami kasi tumatanggap eh. May nakausap na mababa. Kasi totoo yun eh. Totoo. Alam nila pwede palang bayaran ng 50K. Ba't pa ako sa 100K, di ba? Totoo. Yun. Totoo Kaya, yan. super, 100K in pesos In pesos. Kaya, yun guys, parang
bago kayo mag-venture din sa bagay na to, aralin nyo rin kasi hindi lang kayo yung naapektuhan, pati Watch yung the full pati yung podcast buong on industry YouTube. naapektuhan siya.